Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Hello! So meron tayong mga pag-uusapan dito na clips, no? Na pinasa sa atin. Sobrang dami na pala nagpapasa sa atin, hindi ko napapansin. So unahin ko to. Ito recent lang ito eh. Ito yung uunahin ko. Yung sa ano pala yun? Tugigaraw pala. Yung nagva-viral na nahuling naglalaro. Matagal nang may mga gumagawa nito eh. Yung kamo. Ano yung nilalaro niya? Hindi ako familiar doon sa nilalaro. Well, ito no, maraming pwedeng palusot siya dito eh. Pwedeng naka-break po kami, 'di ba? Pwedeng kaka-out ko lang. Pero dapat hindi mo ginagamit yung ano eh. Hindi mo ginagamit yung ah, equipment ng opisina sa sariling pleasure mo. Yan ay para sa trabaho lamang eh. 'Di ba? Tsaka hindi siya maganda tingnan kasi. Parang ano eh. Kung ako tatanong, uri ng pagnanakaw to eh. Siyempre, gagamit ka ng kuryente sa hindi otorisadong trabaho. Yung, yung pag music, no, naiintindihan ko yun eh. Kasi may mga government office na nagpapatugtog, di ba? Naiintindihan ko yun dahil siyempre, sometimes nakakaantok sa trabaho or ano, mag-open ka sa PC ng program na ano, pero yun ay sa background lang yun. Pero ito kasi men, talagang ginamit mo yung PC. Hindi siya maganda, 'di ba? Ano kaya ang dahilan nito? Ano mga nasa comment nung ano? Sa ano pala to, Tugiga raw? Abing ganon, kaya pala mahal na computer pinabibili nila. Hayaan nyo na, hindi naman ML ang nila. Sayang pasahod ng taong bayan, maraming ganyan. Sa ano, sa private sector, medyo katanggap-tanggap pa eh, no? Pero kasi sa, hindi, ano pa rin yun don't get me wrong huwag nyo pa rin gagawin, kahit private yung kumpanya. Kaya lang, medyo madiin itong, ano, itong ginawa na itong gamer na to, kasi pera natin yan eh, galing sa tax natin yung pinapambayad ng kuryente niyan, yung pambili ng computer, tapos, di ba? Hindi siya maganda. Katumbas ito nung mga ano eh, nung mga government employee na ginagamit yung sasakyan, yung mga red plate sa pupunta sa beer house, di ba? yung mga sumusundo sa anak. Kadalasan ganun eh, mga red plate eh. Or may uri ng pagnanakaw to men eh. Pero tingnan natin yung ano na magiging hatol dito. Kasi parang kababiral lang nito eh. Ano ba yan, men? Di ba? Tulad ng sinabi ko, okay lang sana kung music eh, no? Patugtog ka tapos nagtatrabaho siya na ano. Pero yung ganyan, kasi buong, yung focus ng utak mo, kailangan nandyan eh, doon sa gagawin mo eh. Sablay to. O next. Next video. Ano issue nito ni tatay? The City Council, Cagayan de Oro, to pass a resolution declaring Jessica Soho as persona non grata for exposing the alleged anomaly in the construction of the Mega Center in Makanan. The City Council. Ang tanga naman ito ni tatay. Investigative, na, ito ha. Wait lang, wait lang. Sa pagkakaalam ko, no, kaya ka magpersona ng grata, may ginawang mali doon sa lugar mo. 'Di ba? Pero ang ano, ulitin nga natin, wait lang sumakit ang ulo ko. Cagayan de Oro,
pass a resolution declaring Jessica Soho as persona non grata for exposing the alleged anomaly in the construction of the Mega Center in Makanan. So, nag-file siya ng resolution para ideklarang persona non grata si si Jessica Soho dahil di umano daw ine-expose yung yung anomaly yung sa mega center nila. Hindi ba naman si tatay kasi talaga. Dapat may age limit din ng di ba? I mean, ang inaano ni Jessica Soho doon, hindi yung lugar eh. Yung 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 anomalya. Ang anomalya kasi ay questionable talaga yon. Kailangan talagang i-expose yun. Yung anomalya kasi when you say may anomaly, may mali. 'Di ba? Okay lang sana kung ang apektado ay I mean kung ang tinitira ni Jessica Soho yung lugar nyo. O for example, yung tinutukoy na mega ano ba 'yan? Anomaly in mega center o whatever. Kung ang tinitira yung mega center niya. Alam nyo ito dito sa Cagayan de Oro, ang pangit-pangit na itong pinagawa nila na na mega center. Hindi ko gusto ang design. Parang pang squammy ang datingan, nakakadiri ang itsura. Okay lang sana kung ganun eh. Pero yung hindi ba dapat thankful kayo diyan? Na may expose yung ano ba to si tatay, may bahagi ka ba doon? Ko. Hindi ko alam kung minsan sa atin kung kung ano ba 'yon? Hindi, i-process nyo ha, ulitin na. The City Council, Cagayan de Oro. Buong city council pala. So, kayo yung nag-ano niyan? Ano bang problema na itong mga taon to? Hindi ba kayo natutuwa na hindi, wait lang nakakasira ba ng image ng Cagayan de Oro yon? O image yung mga tao na nandiyan na na nakaupo? Okay lang sana kung ordinaryong citizen nyo yung yung dahil walang ginagawa mali. For example, may nilait-lait na citizen ng Cagayan. Diba, si Pedro, no? Si Pedro ay basta nilait nyo si Pedro na dinamay nyo pa yung city ng Cagayan. Si Pedro, pride pala ng Cagayan yun. Let's say siya ay athlete, no? Na mula sa Cagayan or siya ay isang bayani ng Cagayan. Pwede pa eh. Pero yan, men, dapat pabor sa inyo yan eh. Hindi ko naiintindihan eh. The City Council, Cagayan de Oro, to pass a resolution declaring Jessica Soho as persona non grata for exposing the alleged anomaly in the construction of the Mega Center in Makanan. Ito, let's say malicious yung yung pag-report ni Jessica Soho doon. Ito, may isa pa ako nakikita eh. Let's say malicious ang report ni Jessica Soho ay hindi makatuwiran, makatotohanan. Nang bintang lang siya. Eh di cyber libel or libel. 'Di ba kasi yung persona non grata sa totoo lang naman, wala namang yan eh. I mean, ayoko sabihin walang silbi eh. Walang may epekto 'yan, 'di ba? May silbi naman 'yan. Kasi ang purpose niyan, gusto nyong i-announce sa tao na hindi ka welcome dito. Nakakahiya kasi 'yon. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na
na wala namang tinik or wala namang pangil yung pagdeklara ng persona non grata, the fact na ideklara ka na sinusuka ka ng isang lugar, syempre nakakahiya yun. May ginawa kang mali na kinasuklaman ng isang lugar. Pero kung tingin nyo na malicious yung banat ni Jessica So, i-demanda nyo libel siguro. 'Di ba? Pero kung, ewan ko. Kaya nga sabi nung nag-post si Rowena Guanzon yung nag-post na ito eh. Nasisiraan na ata ng ulo tong counselor. Actually, buong council nga daw eh, di ba? Anyway, next, ito. Medyo mixed ako dito eh. Dito sa regarding sa mga e-trikes. That by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi syempre, mahal ko rin yung mga tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. Again, sabi ko ang kanina, itong mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, nagsiservisyo, kukuha muna sila ng prangkisa, tapos mag-register sa LTO para sa lisensya, at magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantalang itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagka-disgrasya o gumawa ng violation, paano sila issuehan ng citation? Hindi, ganito kasi eh. Ang e-bike kasi ito, actually medyo pabor ako ng konti. Kasi lahat ng kamuntikan ko na dito sa lugar namin. Lahat ng kamuntikan ko ng lahat ng kamuntikan ko ng disgrasya ay involved. It's either e-bike or bisikleta. 'Di ba? Medyo pabor ako sa unang dinig ko pabor ako. Pero iniisip ko kasi, ang e-bike kasi or e-trike o electric, kahit anong electric dyan, ay uri din lang naman yan ng sasakyan. Katulad din yan ng motor, katulad din yan ng lehitimong tricycle, kotse. Dahil mode of transportation yan eh. Ang mali lang talaga dyan yung mga nagda-drive. Ako, yun ang pananaw ko ha. Yung sasakyan itself, yung e-bike, e-trike na yan, walang mali doon. Yung nagda-drive kasi, kadalasan na nagda-drive niyan, dito nakikita ko yung matanda, bata. Yan ang madalas na nagda-drive niyan, yung mga hindi kwalipikadong mag-drive. Yan, minsan si nanay dun sa may bandang dulo, hindi tumitingin. Pagkaliliko. Tapos pagka nabusinahan mo pa, siya pa yung galit sa'yo. 'Di ba? I think i-required yung lisensya tsaka rehistro. Sa akin medyo unfair naman yon kasi syempre bumili ang mga yan para may sakyan. 'Di ba? Iparehistro nyo na lang or required na nyo na lang ng lisensya na mag-drive yung mga yan. Pasa kayo ng resolution or batas na yung mga e-bikes na yan ay irehistro. 'Di ba? Kasi kung ibabawal mo yung sayang din naman yung mga bumili ng Meron namang nag-i-e-bike at e-trike niya na responsable din naman. 'Di ba? Hindi kasi iniisip kasi natin, 'di ba, pagka e-bike or e-trike, parang ka-level yan ng golf cart eh. Na para lang siya dun sa isang compound, 'di ba? Hindi siya ginawa para pang-transpo. Kasi iba ginagawang pang-sundo ng anak, Hindi, i-require nyo na lang na lisensya or iparehistro sana. O ticket for traffic violation. Kaya nga, para matikitan yan, parehistro nyo. Tsaka, required yung magkaroon ng lisensya. Sino, okay, matanong ko lang, ngayon kasi December 1st, yung mga in the past and then in the coming days until December 1st, pag nagkaroon ng violation ng ang isang e-bike
driver. Sino ang magtitiket sa kanila at ano ang ticket na matatanggap nila? Wala naman silang driver's license, karamihan sa kanila. Yun na nga eh. Kita nila doon Hindi sa... required nyo. I'm so sure meron naman dyan may mga e-bike na may lisensya. 'Di ba? I-required nyo na lang. Kasi talagang hindi yung e-trike ang problema, yung driver kasi. Wala namang utak yung e-trike na yun na hindi naman yung e-trike yung nagdi-decision kung kailan siya liliko eh. Kung kailan siya manghaharang, 'di ba? apprehending officer. Well, pwede naman kung may masasabi kayo sa akin na talagang flow ng e-bike na talagang hindi siya pwede sa mga daan. Dahil doon sa speed, dahil doon sa bagal niya. Yung pwede ding argumento yun, ano? Pero kung halimbawa yung... Kasi sabi dito eh, pangunahing kalsada. What do you mean pangunahing kalsada? Yung public road ba yon? Kung highway, pwede rin, ano, parang mga tricycle, di ba bawal ang tricycle sa EDSA? Pwede, yung mga ganong level na daan. Pero yung mga public road, di ba? Yung mga naghahatid ng bata sa school. Your Honor, according to LTO and DOTR, automatic impound na. Kasi po, yung nakikikwenta nyo, dilema po talaga eh. Minsan, hindi talaga sila lisensyado. Minsan, mga nanay-nanay pa ho ang nagdadrive. Oo, May tama. mga kasamang mga anak na delikado, very light. So, yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat po, pag nasa main thoroughfare especially, talagang automatic impound na po nila. Yun. Again, ulitin ko, wala akong problema doon sa e-bike o e-trike. Siguro sa loob ng subdivision, why not? Pero Lahat naman ng tao kasi hindi naman sa subdivision nakatira. once na humalo ka na doon sa mga regular traffic, meaning sa mga kalsada na nandun yung mga heavy, light, and medium vehicles, dapat wag na silang pumunta doon. Kawawa naman yung mga kabibili lang ng e-bike. Di ba, men? Dapat irehistro na lang. No? Anyway, sige nga, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano yung argument na may isasalang nyo na kailangan talaga ipagbawal. Bukod dun sa, let's say halimbawa may rehistro na yan at lisensya. Ano yung ano niya? Ano yung panganib na pwede niya maidulot sa pag yan ay hinalo sa regular? Sige nga, pakinggan ko nga yung argument. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun lang. Bye-bye po.